Tumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 12 simula versikulo 21 hanggang versikulo 28. Tinawag nga ni Moses ang mga lider ng Israel at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing yaon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa may hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito naging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin ang mga Ehipsyo. Nang nasabi ito ni Moses, nanikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at tinupad ang inuutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses at Aaron. So, ang passage na ito ay tungkol sa buong explanation ng Pista ng Paskwa or the Feast of the Passover. At sinabi pa dito ni Moses na ituro sa kanilang mga anak or sa sunod na salinlahi. Kaya ang tawag ko dito ay generational discipleship. Kung saan itinuturo mo sa anak mo or sa apo mo o sa sunod na salinlahi kung ano ang mga ginawa ng Diyos at kung paano magre-respond sa mga ganong ginawa ng Diyos. At kung paano siya sasambihin dahil sa kanyang kadakilaan. At ang mabuti dito, kung ano ang sinabi ni Moses, sinunod yun ng mga Israelites. Pero talagang pinaalala sa kanila ni Lord, ang emphasis dito ay yung ituro yun sa next generation. Nang sa ganun ay maalala nila kung gaano kadakila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran na magpahanggang ngayon ay ganun pa rin siya kadakila. Simula noon hanggang sa panahon natin ngayon, ganun kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Di siya nagbabago.